Simple lang siyang babam. Leandro, madaling mauto. She will sign the papers, don't worry. Ang boses ni Corazon, ang pinsan kong itinuring kong kapatid, ay parang lason na gumapang mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid. Napatigil ang kamay kong naghahalo sa sinigang na baboy, ang paborito ng aking asawa. Ang asim ng sampalok na humahalo sa hangin ay tila naging kasing pait ng apdo sa aking lalamunan. Sa kabilang kamay ko, hawak ko pa ang isang banig ng gamot, paracetamol, para sa lagnat ni Mateo, ang aming nag-iisang anak. Isang buhay ng pag-aalay at pagsasakripisyo para sa kanila, at ito ang maririnig ko. She has to. Ang malamig na sagot ni Leandro. Bawat salita ay parang yelong tumutusok sa aking puso. The scandal is affecting the company's reputation. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng mga Valmonte dahil lang sa kanya. Nabitiwan ko ang sandok. Ang pagtama nito sa sahig na gawa sa marmol ay lumikha ng isang mahinang kalansing na halos hindi narinig sa katahimikan ng malawak na kusina. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho, isang bagay na nabasag na hindi na kailanman mabubuo. Ang init mula sa kalan ay hindi na umabot sa aking balat. Isang hindi maipaliwanag na ginaw ang bumalot sa aking buong kaluluwa. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng unos? Dahan-dahan, na parang isang estranghero sa sarili kong tahanan, naglakad ako patungo sa silid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Tumayo ako sa harap ng pintuan at ang aking pagdating ay nagpatigil sa kanilang pag-uusap. Si Corazon, na nakasuot ng isa sa mga mamahaling damit na ako mismo ang bumili para sa kanya, ay nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mga mata, isang pagkukunwaring awa na nagpangiwi sa kanyang mga labi. Si Leandro naman, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay, ay hindi man lang makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kung saan, sa kahit anong bagay maliban sa akin. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Ang lahat ng tanong, ang lahat ng sakit ay ipinahayag ng aking mga mata. Hinanap ko ang Leandro na minahal ko, ang lalaking nangako sa harap ng Diyos na poprotektahan ako. Ngunit ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isang dayuhan, isang malamig, walang pusong CEO na mas pinahahalagahan ang reputasyon kaysa sa asawa. Ate Isa, are you okay? Tanong ni Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Hindi ko siya pinansin. Ang aking mundo ay umikot lamang kay Leandro. Naghintay ako. Isang salita, isang pagtanggi sa narinig ko. Iyon lang ang kailangan ko para maniwala ulit. Ngunit imbes na salita, isang marahas na paglapag ng mga dokumento sa ibabaw ng mesa ang kanyang naging tugon. Isang makapal na folder ang itinulak niya sa aking harapan. Hindi ko na kailangang basahin. Ang mga salitang annulment petition at estafa case ay tila umukit sa aking paningin. Pirmahan mo na, utos ni Leandro. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Just sign it, Isabella. Let's not make this more difficult than it already is. Bakit pahit? Iyon lang ang salitang nagawa kong ibulong, basag at garalgal. Leandro, bakit? Doon niya lang ako tiningnan. At sa kanyang mga mata, wala akong nakitang pagmamahal o pagsisisi. Ang nakita ko ay ins. Pagkainis na para bang ako ay isang problemang kailangan niyang alisin sa lalong madaling panahon. You cheated. You stole from my company. Mariin niyang sabi. Inuulit ang mga kasinungalingang malinaw na isinubo sa kanya ni Corazon. Umalis ka na, Isabella. You are a disgrace to this family. Isang sampal na walang kamay. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hindi ako umiyak. Tila naubos na ang lahat ng luha sa loob ko. Si Mateo. Ang tanging nasabi ko, ang pangalan ng aking anak ang huling hibla ng lakas
na pinanghahawakan ko. Hayaan mo lang akong makita si Mateo. Please. Ang kanyang pag-iling ay ang huling hatol. Isang babaeng katulad mo? You don't deserve to be a mother. Iyon ang pumatay sa kung anumang natitira sa akin. Ang pagiging asawa niya ay kaya kong isuko, pero ang pagiging ina ko kay Mateo, iyon ang aking buhay. Iyon ang aking hininga. Tumawag siya sa intercom. Security! Escort Mrs. Valmonte out of the premises. Now. Dalawang unipormadong gwardiya ang pumasok. Hindi sila marahas, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na para iparamdam sa akin ang aking kahihiyan. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso. Hindi ako pumalag. Ang aking katawan ay manhid na. Habang hinihila nila ako palabas, ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig kay Leandro, nagmamakaawa para sa isang katiting na awa. Ngunit wala na. Nang makalabas kami ng mansyon, doon bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay malamig. Humahalo sa init ng luhang sa wakas ay dumaloy mula sa aking mga mata. Kinaladkad nila ako palabas ng malaking tarangkahan. Ang bigat ng pagsara nito ay parang pagbagsak ng hatol sa aking buhay. Naiwan akong mag-isa sa labas, sa gitna ng daan, basang-basa sa ulan, at may suot lamang na damit pambahay. Tumingala ako sa bintana ng silid ni Mateo. Ang ilaw doon ay nakabukas pa. Naisip ko ang lagnat niya, ang pangangailangan niya sa akin. Isang pagkaina na ipinagkait sa akin. Mula sa bintana ng sala, nakita ko ang anino ni Leandro at Corazon. Magkasama sila sa loob ng mainit na tahanan na ako ang bumuo. Kasama nila ang anak ko. Ang lamig ng semento ay gumapang sa aking mga paa. Ang lakas sa aking mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod ako sa kalsada. Ang mukha ko ay nakatingala sa langit. Hinahayaan ng ulan. Nahugasan ang aking mga luha. Ang mundo sa paligid ko ay nagsimulang umikot. Ang mga ilaw mula sa mansyon ay naging malabong tuldok. Ang huli kong naramdaman ay ang pagyakap ng malamig na aspalto bago ako nilamon ng kadiliman. Nagising ako sa amoy ng sinaing at sa init na dahan-dahang gumagapang sa aking nanlalamig na katawan. Ang huli kong alaala ay ang bigat ng ulan at ang yakap ng madilim na kalsada. Ngunit ngayon, nakahiga ako sa isang simpleng papag na babalutan ng makapal, ngunit lumang kumot. Idinilat ko ang aking mga mata sa isang maliit na silid na may dingding na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa mga siwang, lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa alikabok na lumulutang sa hangin. Isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag. Si Manang Elvira, ang pinakamatanda at pinakamatapat naming kasambahay sa mansyon. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay namumugto. "Gising ka na, Hija," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay, tila takot na mabasag ang katahimikan. Inalalayan niya akong umupo at inabutan ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang singaw nito ay may dalang pamilyar na amoy ng luya at bawang. "Kumain ka muna. Kailangan mo ng lakas." Sinubukan kong magsalita, ngunit walang boses na lumabas. Ang aking lalamunan ay tuyo at masakit. Kinuha ko ang mangkok gamit ang nanginginig na mga kamay. Sa bawat subo, ang init ng lugaw ay tila nagpapagunita sa akin na buhay pa ako, kahit na ang aking kaluluwa ay nais nang mamatay. Nang maubos ko ang lugaw, doon nagsimulang bumalik ang lahat. Si Leandro, si Corazon, ang mga paratang, ang pagtataboy sa akin, at si Mateo, ang anak ko. Si Mateo, ang pangalan niya ay lumabas na parang isang hikbi. Manang, si Mateo, may lagnat siya. Ang mga luha na akala ko'y naubos na ay muling bumalong. Humagulgol ako ng walang tigil. Isang tunog ng purong pagdurusa
na nanggagaling sa pinakailalim ng aking pagkatao. Niyakap ako ni Manang Elvira ang kanyang mga kamay. Bagamat magaspang sa trabaho, ay puno ng pag-aarog. Wala na rin ako sa mansyon, Isabela. Mahinang sabi niya habang hinahaplos ang aking likod. Pagkaalis mo, ipinatanggal na rin ako ni Senyorita Corazon. Wala raw siyang tiwala sa mga taong malapit sa iyo. Ang balitang iyon ay isa na namang patalim sa aking puso. Maging ang mabuting si Manang Elvira ay nadamay sa aking kasawian. Sa mga sumunod na oras, tila lumulutang lang ang aking diwa. Nakatingin sa kawalan, inuulit-ulit sa aking isipan ang bawat salitang binitawan ni Leandro, ang bawat sandali ng kahihiyan. Ang tanging nagpapabalik sa akin sa kasalukuyan ay ang paulit-ulit na pagtawag ko sa pangalan ng aking anak, na para bang ang pagbigkas nito ay maibabalik siya sa aking mga bisig. Nang magtatakip silim na, lumapit muli si Manang Elvira. Sa kanyang palad ay may ilang lukot na pera at isang lumang cellphone na may keypad pa. Ito lang ang naipon ko, Hija, sabi niya. Inilalagay ang pera sa aking kamay. Hindi ito malaki, pero sapat na para makapagsimula ka. Umalis ka na muna ng Maynila. Magtago ka, magpalakas ka. Hindi ka nila pwedeng makitang ganito. Tiningnan ko ang pera. Ang bawat piraso nito ay kumakatawan sa pawis at pagod ni Manang Elvira at ibinibigay niya ito sa akin. Hindi ko po matatanggap to, Manang. Kunin mo na. Pilit niya. Isipin mo na lang na para kay Mateo yan. Para sa kinabukasan ni Omo ninyo. Sa huling pagkakataon, bago ako umalis sa kanyang maliit na dampa, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay, isang asul na hair clip na may disenyong eroplano, ang paborito ni Mateo. Naligo siya sa pool noong isang araw. Kwento ni Manang Elvira, ang kanyang boses ay nagpipigil ng iyak. Naiwan niya ito sa tabi. Itinago ko. Alam kong hahanapin mo. Kinuha ko ang hair clip. Ang paghawak dito ay parang paghawak sa kamay ng aking anak. Dinikit ko ito sa aking ilong at sinamyo ng malalim. Umaasang maaamoy ko pa ang buhok ni Mateo. Ang munting bagay na ito, isang piraso ng plastik, ang naging angkla ng aking warak na pagkatao. Ito ang naging simbolo ng aking panata. Niyakap ko si Manang Elvira ng mahigpit. Walang salitang makapaglalarawan ng pasasalamat na nararamdaman ko. Naglakad ako patungo sa terminal ng bus. Ang bigat ng mundo ay nasa aking mga balikat. Ngunit ang hair clip ni Mateo ay mahigpit na nakakuyom sa aking palad. Sumakay ako sa bus na patungong probinsya sa isang kaibigan na pumayag na kupkupin ako. Habang dahan-dahang gumagalaw ang bus, papalayo sa maningning ngunit mapanlinlang na mga ilaw ng Maynila, tiningnan ko ang syudad mula sa bintana. Ang bawat gusali ay isang paalala ng aking mga pangarap na gumuho. Ang bawat kislap ng ilaw ay isang sundang sa aking puso. Pero hindi ito ang katapusan. Hindi ako papayag. Hinawakan ko ng mas mahigpit ang hair clip. Ang lamig nito ay nagbigay ng kakaibang tapang sa aking puso. Babalik ako. Ibinulong ko sa salaming bintana. Ang aking hininga ay nag-iwan ng hamog. Babalikan kita, anak. At sa aking pagbabalik, kukunin ko ang lahat ng inagaw nila sa atin. Ang bus ay umarangkada na. Tinatahak ang madilim na daan papalayo. Ngunit sa aking puso, isang maliit na apoy ang nagsimulang magliyab. Isang apoy na pinaniningas ng pagmamahal ng isang ina at ng pangako ng isang pagbabalik. Babalik ako. Ang pangakong yon ang naging hangin sa aking mga baga at dugo, sa aking mga ugat, sa mga buwan na sumunod. Dinala ako ng aking mga paa sa isang maliit na bayan sa probinsya, kung saan ang araw ay mas matagal sumikat at ang gabi ay mas mabilis dumating.
Ang buhay ko ay umikot sa pagitan ng paghuhugas ng pinggan sa isang maingay na karinderya at pag-upo sa sahig ng aking inuupahang kwarto, isang espasyong kasinlaki lang ng dating walk-in closet ko. Ang amoy ng mantika at sibuyas ay kumapit na sa aking buhok at damit, isang palagiang paalala ng buhay na malayo sa kinang at karangyaan ng mga Balmonte. Sa gabi, kapag ang katahimikan ay binabasag lamang ng pagaspas ng mga dahon sa labas, doon ako dinadalaw ng mga alaala. Paulit-ulit kong nakikita ang mukha ni Mateo, naririnig ang kanyang halakhak, nararamdaman ang kanyang maliliit na bisig na nakayakap sa aking leeg. Ang asul na hair clip ay palagi kong hawak. Ang matitigas na gilid nito ay nag-iiwan ng marka sa aking palad. Habang natutulog, isang pisikal na sakit na nagpapagaan sa kirot sa aking dibdib. Isang hapon, habang nagpupunas ako ng mesa sa karinderya, napansin ko ang isang lumang dyaryo na naiwan ng isang customer. Gagamitin ko na sana itong pamunas ng isang pangalan sa business section ang pumukaw sa aking atensyon. Attorney Rafael Inigo. Biglang may gumuhit sa aking isipan. Isang alaala mula sa aking pagkabata. Si Rafael, isang payat na batang lalaki na kalaro ko noon. Ang kanyang pamilya ay dumanas ng matinding pagsubok. Nawala ang lahat sa kanila. At ang aking ina, sa kanyang walang kapantay na kabutihan, ay kinupkop sila, pinakain, at tinulungang makabangon. Naaalala ko ang luha sa mga mata ng ina ni Rafael nang sila'y umalis. Nangangakong hinding-hindi nila malilimutan ang tulong na ibinigay sa kanila. Isang kislap ng pag-asa, mapanganib, ngunit hindi ko mapigilan ang sumibol sa aking puso. Posible kaya? Kinabukasan, gamit ang natitira kong ipon, ang perang ibinigay ni Manang Elvira na halos hindi ko ginagalaw, bumili ako ng tiket pabalik ng Maynila. Isang araw lang. Isang sugal. Habang nasa biyahe, pinagpraktiyan ko ang aking sasabihin, ngunit ang lahat ng salita ay nawawala sa tuwing may isip ko ang aking kalagayan. Sino ba naman ako para humarap sa isang tanyag na abogado? Isang pinalayas na asawa, isang akusadong magnanakaw. Nakarating ako sa harap ng isang nagtataasang gusali sa Makati, kung saan naroon ang kanyang law firm. Ang mga salamin nito ay kumikinang sa sikat ng araw, tila nang uuyam sa aking marungis na anyo. Nagatubili akong pumasok. Tumingin ako sa aking suot na luma at pudpod na tsinelas. Ang mga paa ko, na dati sanay sa malalambot na carpet, ay puno na ng alikabok. Para akong isang pulubi na naligaw sa isang palasyo. Isang malalim na paghinga at pikit mata akong humakbang papasok sa malamig na lobby. Ang tingin ng receptionist ay puno ng pagtataka. Ngunit magalang niya akong itinanong kung may appointment ako. Umiling ako. Sabihin niyo lang po, nandito si Isabela Monteclaro, anak ni Aling Marisol. Ilang minuto ng nakakabinging paghihintay na para sa akin ay isang kawalang hanggan bago bumukas ang isang pinto at lumabas ang isang lalaking matikas at seryoso ang mukha. Siya na nga, mas tumangkad, mas may awtoridad ang tindig, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling pamilyar. Isabela? Tanong ni Rafael Inigo, at sa kanyang boses ay walang bahid ng paghuhusga, kundi purong pagkilala. Dinala niya ako sa kanyang opisina. Habang ikinukwento ko ang lahat, mula sa pagtataksil hanggang sa pagtataboy sa akin, nakinig siya ng walang putol. Hindi siya nagpakita ng awa, kundi ng malalim na pag-unawa. Tila bawat salita ko ay kanyang pinaniniwalaan. Nang matapos ako, ang katahimikan sa loob ng kanyang opisina ay mas mabigat pa kaysa sa aking mga problema. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana, sa tanawin ng syudad. Ang nanay mo ang nagligtas sa pamilya ko noon, Isabela, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumbiksyon. Nangako ang nanay ko na darating ang araw, babawi kami sa kabutihan niya.
Hindi ko akalain na sa ganitong paraan darating ang pagkakataong yon. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso at determinado. Hayaan mong ako naman ang tumulong sa'yo ngayon. Ito ay hindi pabor. Ito ay pagtanaw ng utang na loob. We will fight them, but not now. Not while you are like this. Ipinakita niya sa akin ang isang plano. Hindi isang plano para sa paghihiganti, kundi isang plano para sa pagbangon. Tutulungan niya akong mag-aral, magtayo ng sarili kong pangalan, at higit sa lahat, hanapin muli ang aking sarili. Dahil ang pinakamalakas na sandata, anya, ay hindi galit, kundi ang isang Isabela na buo, malakas, at hindi na muling kayang tapakan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na luha ng pag-asa ang pumatak mula sa aking mga mata. Lumipas ang 3 taon. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa harap ng isang modernong gusali na may nakaukit na pangalang Montoya Foundation. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa likuran. Isang paa na may suot na eleganteng stiletto ang unang lumabas, sinundan ng isang babaeng may tindig na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang suot na business suit ay tila hinulma sa kanyang katawan. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang bawat kilos. Ako pa rin ito. Ngunit hindi na ako ang Isabela na pinaluhod ng tadhana. Ako na si Isabela R. Montoya. At nagbalik na ako. Ang Belmonte Charity Ball ang pinakatanyag na social event ng taon. Isang gabi ng kumikinang na mga alahas, magagarang kasuotan, at mga peking ng ngiti. Sa loob ng ballroom ng isang 5-star hotel, ang mga pinakamayayaman at pinaka-impluwensyal na tao sa bansa ay nagtitipon, lahat ay nagpapaligsahan sa pagpapakita ng kanilang yaman sa ngalan ng kawanggawa. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Leandro Valmonte, ang CEO na may ngiting puno ng pagmamalaki. Sa kanyang tabi ay si Corazon na ngayon ay opisyal ng kinikilala bilang kanyang partner, suot ang isang mamahaling damit na nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sila ang hari at reyna ng gabing iyon. Ngunit ang lahat ng atensyon ay biglang napunta sa malaking pinto ng ballroom. Isang babae ang pumasok. Hindi siya dahan-dahan o nag-aatubili. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Ang suot niyang simpleng itim na gown ay mas nangingibabaw kaysa sa lahat ng kumikinang na damit sa silid. Hindi dahil sa disenyo nito, kundi dahil sa kung sino ang nagsusuot. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit ang kanyang aura ay ganap na bago. Mayroon siyang malamig na kumpiyansa na tila kayang magpatigil ng anumang usapan. Nagsimula ang mga bulungan, ang mga ulo ay lumingon, ang mga mata ay nanlaki. Mula sa entablado, natigilan si Leandro sa gitna ng kanyang talumpati. Ang mikropono sa kanyang kamay ay tila naging isang pirasong yelo. Napahinto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang babaeng iyon, imposible. Ang buhok, ang tindig, ang paraan ng paglakad, lahat ay iba. Ngunit ang mga matang iyon, kahit na ngayon ay puno ng apoy na hindi niya kailanman nakita noon, ay hindi niya maaaring ipagkamali. Sa tabi niya, ang nangiti ni Corazon ay nanigas sa kanyang mukha. Ang pagkakahawak niya sa braso ni Leandro ay humigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng suit. Ang takot, isang emosyon na matagal na niyang ibinaon, ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan na parang isang mapait na lason. Paano? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano siya nakabalik dito? Diretso ang aking tingin. Hindi ko pinansin ang mga nagtatakang mukha o ang mga bulong-bulungan. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa 2 tao sa entablado. Sa loob ng 3 taon, sa bawat gabing hindi ako makatulog, sa bawat pagsubok na aking hinarap, ang kanilang mga mukha ang nagsilbing gatong sa aking determinasyon. Ang makita sila ngayon, sa personal, ay nagpadala ng isang alon ng pamilyar na sakit sa aking dibdib.
Ngunit mabilis ko itong sinugpo. Ang kahapon ay tapos na. Ang puso ko ay nagpumigla sa loob ng aking dibdib. Isang kabayong nais tumakbo. Ngunit ang aking paghinga ay nanatiling kalmado at pantay. Ito ang unang pagsubok, ang unang laban, at hindi ako maaaring matalo. Dahan-dahan na parang isang reyna na binabawi ang kanyang trono, naglakad ako palapit sa entablado. Ang dagat ng mga tao ay tila nahati upang bigyan ako ng daan. Ang katahimikan sa ballroom ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang marahang pagtama ng aking mga takong sa makintab na sahig. Nang nasa harap na ako ng entablado, tumigil ako. Tiningala ko sila. Si Leandro, na parang nakakita ng multo, at si Corazon, na ang takot sa mga mata ay pilit tinatakpan ng galit. Ibinaling ko ang aking pansin sa mga panauhin. Good evening everyone. My apologies for the interruption. Ang boses ko ay malinaw, matatag, at walang bahid ng anumang emosyon. Bawat salita ay pinag-aralan, bawat tono ay kinalkula. Muli akong tumingin kay Leandro, na dahan-dahang nakababa mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara ng pagkalito. Isabela? Ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang bulong. Isang salitang hindi na niya dapat binigkas. Isang maliit at malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang nangiting ito ay hindi umabot sa aking mga mata. You must be mistaken, Mr. Valmonte. Sagot ko. Ang bawat pantig ay malutong at formal. The name is Isabela Montoya, founder and chairwoman of the Montoya Foundation. Inilahad ko ang aking kamay, hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang isang profesional na nakikipagkilala. Ang kanyang pag-aalinlangan na abutin ito ay nagbigay sa akin ng isang maliit na satisfaksyon nang sa wakas ay nagtama ang aming mga palad. Ang pamilyar na init ng kanyang kamay ay nagpadala ng kuryente sa aking sistema. Ngunit hindi ko ito ipinahalata. Binitiwan ko rin ito kaagad. Lumingon ako na para bang sila ay hindi na mahalaga at muling hinarap ang mga manonood. My foundation is dedicated to helping children who are victims of abuse and injustice. And tonight, I am looking for new partners. Ang aking mga mata ay muling bumalik sa kanila. Ngunit ngayon, ang lamig ay napalitan na ng isang matalas na tingin na parang isang punyal. But since you seem to remember who I was, Mr. Valmonte, dahan-dahan kong sabi, sapat na malakas para marinig ng mga taong malapit sa amin. Let me make my purpose for returning perfectly clear. I am back, and I am taking back everything that is mine, starting with my son, Mateo. Ang deklarasyon ko sa charity ball ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Kinabukasan, ang pangalang Isabela Montoya ay nasa lahat ng business at society pages, kalakip ang mga larawan ko na may matalim na tingin. At sa likuran ko ay ang gulat na mga mukha ni na Leandro at Corazon. Ngunit ang ingay ng media ay hindi ko pinansin. Ang aking digmaan ay hindi sa pahayagan, kundi sa korte. Sa opisina ni Rafael ang mesa ay puno ng mga dokumento. 3 taon ng paghahanda ang nakalatag sa aming harapan. Ang bawat piraso ng ebidensya, bawat testimonya ay inipon ng may masusing pag-iingat. Are you ready for this, Isabela? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay seryoso. Once we file this petition for custody, there's no turning back. They will throw everything at you. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa abalang syudad sa ibaba. I've been ready for 3 years, Rafael. Sagot ko, ang aking boses ay kalmado. I lost everything once. I have nothing left to fear. At sa araw na yon, isinampa namin ang kaso. Ang unang hakbang, ang unang putok ng kanyon sa isang mahabang digmaan. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Balmonte, ang katahimikan ay mabigat at puno ng tensyon. Si Leandro ay nagkulong sa kanyang study. Paulit-ulit na binabasa ang mga balita.
Sinusubukang unawain ang pagbabagong nangyari sa babaeng dati niyang kilala. Ang Isabela na asawa niya ay mahinhin, laging nakayuko, at hindi marunong sumagot. Ang Isabela Montoya na nakita niya ay isang bagyo na handang wasakin ang lahat sa kanyang daraanan. Sa sala, si Corazon ay hindi mapakali. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang desperadong galit. Anong karapatan niyang bumalik? Sigaw niya sa kawalan. Pagkatapos niyang sirain ang pangalan ng pamilya, babalik siya para guluin tayo? We have to stop her, Leandro. Ngunit ang pinakamatinding epekto ng aking pagbabalik ay hindi naramdaman sa loob ng mga magagarang silid ng mansyon, kundi sa isang maliit na playroom sa ikalawang palapag. Si Mateo, na ngayon ay 6 na taong gulang na, ay tahimik na naglalaro ng kanyang mga laruan. Ngunit ang kanyang paglalaro ay walang buhay, walang sigla. Hindi siya katulad ng ibang bata sa kanyang edad. Siya ay laging mag-isa, madalas na nakatingin sa malayo at bihirang ngumiti. Ang kanyang mga mata na minana niya sa akin ay laging may bahid ng kalungkutan. Pumasok si Corazon sa playroom, dala ang isang mamahaling robot na kakabili lang. "Look what Tita Cora bought for you, sweetie," sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. Hindi siya pinansin ni Mateo. Ang atensyon ng bata ay nasa isang luma at kupas na laruang eroplano na gawa sa kahoy. Ang huling regalo ko sa kanya bago ako pinalayas. "Mateo, I'm talking to you. Look at this new toy. It's better than that old piece of junk." Pilit ni Corazon. Pilit na inaagaw ang lumang laruan mula sa kamay ng bata. "No!" Sa unang pagkakataon ay sumigaw si Mateo. Niyakap ng mahigpit ang eroplano. "This is from Mommy." Ang pagbanggit sa aking pangalan ay parang isang sampal kay Corazon. "Your mommy is gone." Ang kanyang boses ay tumaas. Hindi na makontrol ang galit. "She left you. She doesn't love you. Ako ang nandito. Ako ang nag-aalaga sa'yo." Ang malupit na salita ay tumama kay Mateo na parang isang malakas na suntok. Ang kanyang maliliit na balikat ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Binitiwan niya ang eroplano at tumakbo sa isang sulok, niyakap ang kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Isang pag-iyak na puno ng sakit at pangungulila. Naiwang nakatayo si Corazon sa gitna ng silid, hingal, napapalibutan ng mga mamahaling laruan na hindi kayang punan ng puwang sa puso ng isang batang nangungulila sa kanyang ina. Kinagabihan, nang matanggap ni Leandro ang opisyal na dokumento mula sa korte, ang petisyon para sa custody ni Mateo, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang pagkalito ay napalitan ng isang mabigat na damdamin. Hinanap niya ang kanyang anak at natagpuan ito sa playroom, tulog sa sahig sa sulok, yakap-yakap pa rin ang lumang eroplanong kahoy. Sa tabi nito ay isang piraso ng papel na may guhit ng isang stick figure na babae at isang bata, magkahawak kamay. Umupo si Leandro sa sahig, sa tabi ng kanyang natutulog na anak. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, tinitigan niya ng mabuti si Mateo. At sa tahimik na mukha ng bata, nakita niya hindi lamang ang kanyang ina, kundi ang isang kalungkutan na hindi niya kailanman napansin noon. Isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Paano kung nagkamali siya ng paniwala? Ang mga sumunod na araw ay naging isang malamig na digmaan. Ang mga abogado ni Leandro ay gumanti, naglabas ng mga pahayag sa media na nagpapatibay sa mga lumang akusasyon laban sa akin. Binuhay nila ang kwento ng pagnanakaw at pangangalo niya. Pinipinta ako bilang isang desperadong babae na nagbabalik para sa pera, hindi para sa anak. Bawat salita ay isang dagok, ngunit hindi ako natinag. Ang baluti na binuo ko sa loob ng 3 taon ay matibay. "Hayaan mo silang mag-ingay," sabi sa akin ni Rafael, habang pinag-aaralan namin ang mga financial records ng Belmonte Holdings na nakuha namin sa legal na paraan.
We are not fighting them in the press. We are fighting them with facts. Sa isang gabi, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na araw ng pagtatrabaho, umuwi si Leandro sa mansyon na pagod ang isip at katawan. Ang amoy ng niluluto mula sa kusina ay sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na amoy, ang pinaghalong asim ng sampalok at linamnam ng baboy. Sinigang. Pumasok siya sa kusina at nakita si Corazon, abala sa pagluluto. "I cooked your favorite," sabi nito na may matamis ng ngiti. "Para ma-relax ka naman from all this stress." Umupo si Leandro sa hapagkainan. Inihain ni Corazon ang sinigang. Mukha itong perpekto. Ang kulay ng sabaw, ang pagkaluto ng mga gulay. Ngunit nang humigop siya, isang bagay ang kulang. Walang lasa. Hindi ito ang sinigang na kanyang nakasanayan. Hindi ito ang sinigang na laging inihahanda ni Isabela para sa kanya tuwing siya'y pagod. Ang sinigang ni Isabela ay may kakaibang timpla, isang balanse ng asim at alat na tila humahaplos sa kanyang pagkatao. Ito ay isang walang kaluluwang imitasyon. "What's wrong? Ayaw mo ba?" tanong ni Corazon. Napansin ang pagkunot ng kanyang noo. "It's fine," mabilis niyang sagot. "Pagod lang siguro ako." Ngunit hindi na siya kumain pa. Ang walang lasang sinigang ay nag-iwan ng isang mapait na panlasa sa kanyang bibig. Isang paalala ng isang bagay na nawala na, hindi kayang palitan ng lahat ng yaman sa mundo. Ang simpleng pagkaing iyon ay biglang naging isang simbolo ng kanyang malaking pagkakamali. Kinabukasan, sa opisina ni Rafael, abala kami sa paghahanap ng butas sa mga papeles. Tila malinis ang lahat. Ang mga transaksyon na sinasabing ginawa ko ay may pekeng pirma ko, ngunit mahirap patunayan sa unang tingin. "Parang sinadya na itago ng malalim," sabi ko, habang minamasahe ang aking sentido. "Corazon is smarter than we think." "Maybe we're looking in the wrong place," sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang listahan ng mga subsidiary companies ng Belmonte Holdings. "Instead of looking for what she stole, let's look for where she might be hiding it." Isa-isa nilang sinuri ang mga kumpanyang halos hindi aktibo, mga kumpanyang ginagamit lamang para sa tax purposes. At doon, sa isang maliit na kumpanya ng logistics na halos walang transaksyon sa loob ng 5 taon, isang bagay ang nakaagaw ng kanilang pansin. Isang malaking pagbili ng mga warehouse sa probinsya. Isang transaksyon na inaprubahan ni Corazon gamit ang isang digital signature na nakapangalan sa akin. "Ito na," bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong pananabik. "Why would a dormant company need 5 massive warehouses?" Kasabay nito, sa opisina ng Belmonte Holdings, si Leandro ay hindi mapakali. Ang alaala ng sinigang kagabi ay patuloy na bumabagabag sa kanya. May kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ang kanyang lumang computer. Hinanap niya ang mga lumang files, mga larawan mula sa mga unang taon ng aming pagsasama. At doon niya nakita mga larawan ng isang masayang pamilya. Siya, ako, at isang napakaliit na si Mateo. Mga ngiting totoo, mga yakap na mahigpit, isang buhay na simple ngunit puno ng pagmamahal, isang buhay na siya mismo ang sumira. May isang video file, binuksan niya ito. Ito ay kuha sa 2nd kaarawan ni Mateo. Ako ay kumakanta ng happy birthday habang hawak ang cake. Sa video, lumingon ako sa kanya na siyang may hawak ng kamera at ngumiti. Isang ngiti na puno ng dalisay na pagmamahal. Biglang may pumasok sa kanyang opisina. Si Corazon. "Leandro, kanina pa kita tinatawag. The board is waiting," sabi niya. Napansin niya ang video na pinapanood ni Leandro. Ang kanyang mukha ay biglang nag-iba. "Why are you watching that? It's the past. Dapat kalimutan mo na yan," malamig niyang sabi. Hindi sumagot si Leandro. Ipinausa niya ang video sa eksaktong sandali ng aking ngiti. Tinitigan niya ito ng matagal. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang traidor.
Ang nakita niya ay ang babaeng minahal niya, ang inosenteng ngiti na siya mismo ang pumatay. Corazon, tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa screen. Tell me again, paano mo nalaman na niloloko niya ako? Ang simpleng tanong ay nagdulot ng isang malamig na kaba sa dibdib ni Corazon. Ang pundasyon ng kanyang mga kasinungalingan ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak. Naramdaman ni Corazon ang pagbabago sa pakikitungo ni Leandro. Ang dating bulag na pagtitiwala ay napalitan ng mga mapanuring tanong at malamig na distansya. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis at marumi. Kung hindi niya kayang kontrolin si Leandro, kokontrolin niya ang opinyon ng publiko. Isang umaga, nagising ako hindi dahil sa alarm clock, kundi sa sunod-sunod na pagring ng aking telepono. Si Rafael. Isabela, buksan mo ang TV mo, news channel, now. Ang aking dibdib ay biglang kinabahan. Sa screen ng telebisyon, isang sikat na morning talk show ang umire. At ang kanilang exclusive guest, si Corazon. Ang kanyang itsura ay kabaligtaran ng karaniwan. Wala ang mamahaling alahas at matapang na make-up. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mukha ay maingat na inayos para magmukhang pagod at puno ng hinagpis. Ang bawat kilos niya ay nagpapahiwatig ng pagiging isang biktima. I loved her like a sister. Simula ni Corazon, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng luha. Kaya ganoon na lang kasakit para sa akin na makita kung paano niya sinira ang tiwala naming lahat, lalo na ang tiwala ng Kuya Leandro. Sunod-sunod niyang inilatag ang mga kasinungalingan. Ikinuwento niya kung paano niya nahuli ang aking di umano'y pakikipag-ugnayan sa ibang lalaki. Naglabas siya ng mga pekeng litrato, mga larawan ko na halatang in-edit, kung saan ako ay may kasamang isang lalaking hindi ko kilala sa isang madilim na lugar. Nagpakita rin siya ng mga pekeng bank statement na nagpapakita ng malalaking halaga na inilipat sa isang account na nakapangalan sa akin. All I did was protect my family, sabi niya habang humahagulgol. At ngayon, bumalik siya para sirain kami ulit. Hindi para sa anak niya, kundi para sa pera. She is using her own son. Ang bawat salita niya ay isang punyal, idinisenyo para wasakin ang aking kredibilidad at ang pundasyon ng aking bagong buhay. Ang Montoya Foundation na binuo ko mula sa dugo at pawis ay biglang naging isang kasangkapan lamang sa kanyang naratibo. Ang pagiging ina ko, ang pinakasagradong bagay sa aking buhay, ay ginawa niyang isang sandata laban sa akin. Pagkatapos ng interview, ang social media ay sumabog. Ang pangalan ko ay naging trending topic. Tinawag akong gold digger, ahas, masamang ina. Ang mga donor ng aking foundation ay nagsimulang mag-atras ng kanilang suporta. Ang mga taong dati humahanga sa akin ay siya na ngayong bumabato sa akin ng masasakit na salita. Sa isang iglap, ang Isabela Montoya na 3 taon kong binuo ay gumuho sa harap ng milyon-milyong manonood. Ang natira ay ang Isabela na minsan nilang hinusgahan. Isabela, are you okay? Tanong ni Rafael sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Nakatayo lang ako sa harap ng TV na ngayon ay nagpapakita na ng mga commercial ng sabong panlaba. Ang aking mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. Isang bahagi ng aking pagkatao ay gustong sumigaw, umiyak at magalit. Ngunit ang mas malaking bahagi, ang inang mandirigma na isinilang mula sa abo, ay nanatiling kalmado. I'm fine, Rafael, sagot ko. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. This is just a desperate move, a very predictable one. Huwag kang mag-alala. Hindi niya alam kung sino ang kanyang binabangga. Ngunit pagkababa ko ng telepono, ang katatagan ay napalitan ng isang pamilyar na kirot. Lumakad ako patungo sa aking bintana at tiningnan ang mga taong naglalakad sa ibaba.
Ang bawat isa sa kanila ay posibleng isa sa mga humuhusga sa akin ngayon. Ganon ba talaga kadaling maniwala sa kasinungalingan? Ganon ba talaga kahina ang pundasyon ng katotohanan? Napahawak ako sa aking dibdib. Ang sakit ay hindi dahil sa mga akusasyon. Ang sakit ay dahil sa katotohanan ng maaring mapanood ito ni Mateo balang araw. Anong iisipin niya? Maniniwala ba siya sa kanila? Isang luha ang pumatak sa aking pisngi. Isang luha ng takot. Hindi takot para sa aking sarili, kundi takot para sa aking anak. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ang atake ni Corazon, sa kabila ng pagiging masakit, ay nagbigay sa akin ng isang bagay na mahalaga, kalinawan. Ito na ay hindi lang isang laban para sa custody. Ito ay isang laban para sa katotohanan. Isang laban para sa pangalan na iiwan ko sa aking anak. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Rafael. Rafael, I need you to do something for me. I need you to find someone. Her name is Manang Elvira. Alam kong may nalalaman si Manang Elvira. Isang bagay na maaaring maging susi para buksan ang lahat ng kasinungalingan ni Corazon. Ang digmaan sa media ay kanila. Ngunit ang digmaan para sa katotohanan ay akin. At sisiguraduhin kong ako ang mananalo. Ang paghahanap kay Manang Elvira ay hindi naging madali. Matapos siyang paalisin sa mansyon, tila naglaho siyang parang bula. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngunit si Rafael, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay hindi sumuko. Pagkatapos ng halos isang linggong paghahanap, isang tawag ang gumising sa akin sa hating gabi. Nahanap na namin siya, Isabela, sabi ni Rafael. Nasa isang malayong probinsya sa Visayas, umuwi siya sa kanyang mga kamag-anak. Kinabukasan, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Sumakay ako sa unang flight patungo sa probinsyang yon. Ang bawat minuto sa himpapawid ay puno ng kaba at pag-asa. Si Manang Elvira, ang tanging buhay na koneksyon ko sa nakaraan sa loob ng mansyon. Alam kong meron siyang baon na katotohanang hindi pa nasasabi. Ang lugar kung saan ko siya natagpuan ay isang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Ang hangin ay sariwa at ang pamumuhay ay simple. Nakita ko siya sa harap ng isang maliit na kubo. Nag-aayos ng lambat. Ang kanyang buhok ay mas pumuti na at ang kanyang mga balikat ay tila mas humukot dahil sa bigat ng panahon. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at pagkatapos ay napuno ng luha. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na puno ng pangungulila at pag-aalala. Hija, ikaw na ba talaga yan? Sabi niya, hinahaplos ang aking mukha na para bang hindi siya makapaniwala. Ang laki ng ipinagbago mo, mas tumatag ka. Dinala niya ako sa loob ng kanyang munting tahanan. Nagtimpla siya ng kape. Sa harap ng isang tasang umuusok, sa saliw ng mga alon na humahampas sa dalampasigan, doon niya sinimulan ang kanyang kwento. Matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ito, Isabela, pero natakot ako. Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig. Natakot ako para sa pamilya ko dito. Alam mo naman kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga Balmonte. Ikinuwento niya ang mga araw pagkatapos akong paalisin, kung paano unti-unting inangkin ni Corazon ang lahat ng bagay na akin. Mula sa aking mga damit, hanggang sa aking posisyon sa bahay. Ngunit hindi lang iyon, may isang pangyayari na hindi niya malilimutan. Isang gabi, ilang linggo pagkatapos kang umalis, pagpapatuloy niya, narinig ko si Senyorita Corazon na may kausap sa telepono sa kanyang silid. Akala niya tulog na ang lahat. Malakas ang kanyang boses, galit na galit. Ayon kay Manang Elvira, narinig niyang sinisigawan ni Corazon ang isang lalaki sa kabilang linya. Ang pinag-aawayan nila ay pera. Isang malaking halaga. I paid you enough to keep your mouth shut. Pag-alala ni Manang Elvira sa sinabi ni Corazon,
Kung magkikita kayo ulit ni Leandro, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Pagkatapos ng tawag na yon, nakita ni Manang Elvira si Corazon na may sinunog na mga dokumento at isang litrato sa hardin. Hindi ko nakita kung ano ang nasa mga papel, sabi ni Manang Elvira. Pero ang litrato, malinaw na malinaw sa akin, Hija. Ang lalaking kasama mo sa pekeng litrato na ipinakita niya sa TV. Siya ang lalaking nasa litratong sinunog ni Corazon. Ang revelasyon ay parang isang kulog na yumanig sa aking buong pagkatao. Ang lalaking ginamit para siraan ako ay kasabwat ni Corazon. Mayroon silang ugnayan, isang ugnayan na may kinalaman sa pera at panloloko. Ito na ang piraso ng puzzle na matagal na naming hinahanap. Ngunit may isa pa siyang sinabi, isang bagay na mas nagpadurog sa aking puso. Bago niya ako tuluyang pinalayas, sabi ni Manang Elvira, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ipinakuha niya sa akin ang lahat ng gamit mo sa kwarto. Ipinatapon niya lahat. Pero may isang bagay akong itinago. Mula sa isang lumang baol na kahoy, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang mga unang sapatos ni Mateo. Isang hibla ng kanyang buhok mula sa unang gupit. At ang unang drawing niya para sa akin, isang magulong guhit ng 2 tao na may nakasulat na Mama and Me. Ang mga bagay na akala ko'y habambuhay nang nawala. Niyakap ko ang kahon. Ang bawat bagay sa loob nito ay isang patunay ng pagmamahal na pilit nilang inagaw. Hindi ko na napigilan ang aking sariling mga luha. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng kasamaan, mayroong pa ring kabutihan, mayroong pa ring katapatan. Manang, sabi ko, habang hawak ang kanyang mga kamay. Kailangan ko po ng tulong niyo. Kailangan kong manindigan kayo bilang testigo. Ang takot ay muling gumuhit sa mukha ng matanda. Ngunit tumingin siya sa aking mga mata. Pagkatapos ay sa kahon na hawak ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Para kay Mateo, sabi niya. At para sa hustisya, panahon na para managot si Corazon sa lahat ng kanyang kasalanan. Umalis ako sa probinsyang yon, hindi lang dala ang isang mahalagang testimonya, kundi dala rin ang isang kahon ng mga alaalang nagpatibay muli sa aking espiritu. Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit ngayon, hawak ko na ang espada ng katotohanan at handa na akong isaksak ito sa puso ng kasinungalingan gamit ang impormasyong nakuha ko mula kay Manang Elvira. Alam kong oras na para sa susunod na hakbang. Hindi pa sapat ang testimonya niya para sa korte, ngunit sapat na ito para wasakin ang pundasyon ng kumpiyansa ni Leandro. Kailangan kong ipakita sa kanya ang unang bitak sa pader ng mga kasinungalingan ni Corazon. Nagpatawag ako ng isang pulong. Hindi sa opisina ni Rafael, hindi rin sa isang neutral na lugar. Hiniling kong magkita kami sa kanyang sariling opisina sa Valmonte Tower. Kailangan niyang harapin ako sa sentro ng kanyang kapangyarihan para mas maramdaman niya ang pagyanig kapag sinimulan ko nang sirain ito. Pagpasok ko sa kanyang opisina, ang lahat ay pamilyar ngunit banyaga. Ang mamahaling mahogany desk, ang mga leather na upuan, ang malawak na tanawin ng syudad mula sa salaming pader. Dati, ang lugar na ito ay simbolo ng aming mga pangarap. Ngayon, isa na itong entablado para sa aming pagtutuos. Nakatayo si Leandro sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Isang pilit na pagpapakita ng kontrol. "What do you want, Isabella?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay malamig at formal. "If this is about money, just name your price. My lawyers will handle it." Hindi ako nasaktan sa kanyang mga salita. Inaasahan ko na ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera, Leandro. Isang aral na tila hindi mo pa rin natututunan. Lumapit ako sa kanyang mesa at maingat na inilapag ang isang folder.
Hindi ito naglalaman ng testimonya ni Manang Elvira. Iyon ang alas ko para sa korte. Ang laman nito ay isang kopya ng dokumento ng pagbili sa 5 warehouse sa probinsya. Ang dokumentong may pekeng pirma ko. I'm not here to talk about the past, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado at may diin. I'm here to talk about business, ang negosyo na pareho nating pinaghirapan. Binuksan niya ang folder, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Tiningnan niya ang mga dokumento. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo habang pinag-aaralan ng mga detalye. A warehouse acquisition? What about it? Tanong niya. Tila hindi maintindihan ang koneksyon. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Walang galit, walang panunumbat, tanging isang malamig na katotohanan. Tingnan mo ang pet sa Leandro. 3 years ago, panahon kung kailan ayon sa'yo, abala ako sa pagnanakaw at pangangalo niya. Tingnan mo ang pirma ko. Huminto ako. Hinahayaan siyang namnamin ang bawat salita. Ako, si Isabela, ang simpleng may bahay na walang alam sa negosyo, maliban sa pagluluto ng paborito mong sinigang. Bakit ako aaprubahan ng isang multimilyong pisong transaksyon para sa 5 bodega sa gitna ng kawalan? Para saan? Paglalagyan ng mga kaldero ko? Ang sarkasmo sa aking huling tanong ay tila isang malakas na sampal sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Ang dating pagkainis ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Pagdududa. Isang kakilakilabot na pagdududa. Naglakad ako palayo sa mesa, patungo sa isang pader na may malaking larawan. Ang larawan ni Mateo, nakangiti, habang nakasakay sa isang kabayo sa isang carousel. Hindi ako bumalik para sa pera, Leandro. Sabi ko. Ang aking boses ay bahagyang lumambot habang nakatingin sa aming anak. Bumalik ako para sa kanya at para sa katotohanan na ipinagkait ninyo sa aming dalawa. Muli akong humarap sa kanya. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang mga papel. I'm not asking you to believe me. Pagtatapos ko. I'm asking you to be the brilliant CEO that you are. Investigate. Use your power not to attack me, but to find the real thief who is still inside your company, inside your house, probably sleeping in your bed. Pagkasabi ko niyon, tumalikod na ako at naglakad palabas ng kanyang opisina. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam kong ang mga salitang iyon ay parang mga binhi ng lason na itinanim ko sa kanyang isipan. At alam kong didiligin niya ito ng kanyang sariling pagdududa hanggang sa ito ay lumaki at sakalin siya. Naiwan si Leandro sa katahimikan ng kanyang opisina. Binitawan niya ang mga papel na tila napaso. Napaupo siya sa kanyang upuan, ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang tanong ko ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit? Para saan ang mga bodega? Kinuha niya ang telepono at tinawagan ng hepe ng kanyang finance department. I need you to pull up all records related to the acquisition of logistics warehouses under our subsidiary, Horizon Ventures, 3 years ago. Utos niya, ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. I want every detail, every bank transfer, every signed document, now. Habang naghihintay, ang kanyang mga mata ay muling napako sa larawan ni Mateo. Pagkatapos ay sa video ng aking nangiti na nakapost pa rin sa kanyang computer. Ang imahe ng aking inosenteng mukha at ang pekeng pirma sa dokumento ay nagsalpukan sa kanyang isipan. Ang kastilyong buhangin na itinayo niya sa pundasyon ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. At sa ilalim ng mga guho, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Hindi lang siya nagkamali, nagpauto siya. At ang halaga ng kanyang katangahan ay ang pamilyang winasak niya. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Ang courtroom ay puno ng mga tao, mga mamamahayag, mga usisero, at ang lahat ng tauhan sa kwento ng aming buhay. Pumasok ako sa silid na may taas noong tindig. Sa tabi ko ay si Rafael.
Sa kabilang panig, si Corazon ay nakaupo sa tabi ni Leandro. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkukunwaring kahinahunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Si Leandro naman ay tila isang anino ng dati niyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay hukot, ang kanyang mga mata ay malalim, at ang kanyang tingin ay laging nasa kawalan. Ang unang bahagi ng pagdinig ay pabor sa kanila. Ang kanilang abogado ay nagpresenta ng mga ebidensya, ang mga pekeng litrato, ang mga pekeng bank statement. Si Corazon ay umarte na parang isang martir sa witness stand, umiiyak habang ikinukwento ang kanyang mga kasinungalingan. Naramdaman ko ang mga mapanghusgang tingin na ipinupukol sa akin, ngunit nanatili akong kalmado. Nang oras na para sa aming panig, ang unang isinalang ni Rafael ay hindi ako, kundi si Manang Elvira. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang inilalagay ang mga ito sa Biblia. Ngunit ang kanyang boses ay matatag nang siya ay nanumpa. Sa kanyang simpleng pananalita, isinalaysay niya ang lahat. Ang pag-uusap sa telepono ni Corazon at ng isang lalaki. Ang pag-aaway tungkol sa pera. Ang pagsunog sa litrato ng lalaking ginamit para siraan ako. Ang bawat salita ni Manang Elvira ay tila isang malakas na dagok sa depensa nila. Ang abogado ni Corazon ay sinubukang sirain ang kanyang kredibilidad. Tinawag siyang isang matandang ulyanin at isang bayarang testigo. Ngunit hindi natinag si Manang Elvira. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Hindi po ako marunong magsinungaling, Your Honor, sabi niya. At mas lalong hindi po ako papayag na habang buhay na masira ang buhay ng isang mabuting tao na wala namang ginawang masama. Pagkatapos ni Manang Elvira, si Rafael na ang tumayo. Your Honor, the prosecution has painted my client as a master thief. Let us examine the fruits of her alleged crime. Inilatag ni Rafael ang mga dokumento ng 5 bodega. Pagkatapos, ipinakita niya ang mga larawan, hindi mga larawan ng mga mamahaling bagay o nakatagong yaman. Ang ipinakita niya ay mga larawan ng mga bodega na puno ng mga second-hand na gamit pampaaralan, mga lumang libro, at mga sirang upuan. Ang mga gamit na itinapon mula sa mga pampublikong paaralan. Ito po ba ang itsura ng ninakaw na milyon-milyon? Tanong ni Rafael sa korte. My client, Miss Isabella Montoya, did not use Valmonte's money to enrich herself. She used it through her foundation to build schools for the poor. The money they accused her of stealing went to charity, a fact that Miss Corazon conveniently hid from Mr. Valmonte. Ang mga bulungan sa courtroom ay lumakas. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Leandro. Hindi niya ito alam, ngunit ang huling dagok ay hindi pa dumarating. Your Honor, I would like to call our final witness to the stand, sabi ni Rafael. Mr. Leandro Valmonte. Nagulat ang lahat, pati na si Leandro at ang kanyang abogado. Bago pa sila makatanggi, si Leandro ay dahan-dahang tumayo at naglakad patungo sa witness stand. Tila isa siyang taong pagod na sa lahat ng laban. Hindi siya tinanong ni Rafael tungkol sa akin. Hindi niya siya tinanong tungkol sa aming nakaraan. Ang tanong niya ay, simple, Mr. Valmonte, in your own investigation in the past few days, what did you discover about Miss Corazon's activities within your company? Huminga ng malalim si Leandro. Tumingin siya kay Corazon, na ngayon ay namumutla na. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pagsisisi. I discovered anomalies. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Over the past 3 years, large sums of money were systematically transferred from our main accounts to a series of shell corporations. Corporations that, upon further investigation, are all owned by one person. Ang katahimikan sa courtroom ay nakakabingi. Who owns these corporations, Mr. Valmonte? Tanong ni Rafael. Itinuon ni Leandro ang kanyang tingin kay Corazon. Isang tingin na puno ng sakit
at pagtataksil. Corazon, sabi niya, she stole billions from my company. She framed Isabella to cover her tracks. She manipulated me. She destroyed my family. All of it was a lie. Ang pag-amin ay parang isang pagsabog. Si Corazon ay tumayo, nanginginig sa galit at takot. Sinungaling. Nagsisinungaling siya. He's trying to protect her. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kastilyo ng kasinungalingan na kanyang itinayo ay gumuho at siya ay naiwang nakatayo sa gitna ng mga guho. Inilabas ng hukom ang kanyang desisyon. Ang lahat ng kaso laban sa akin ay ibinasura. Ang full and sole custody ni Mateo ay ipinagkaloob sa akin at isang warrant of arrest ang inilabas para kay Corazon para sa mga kasong estafa at perjury. Habang isinusunod ng mga pulis si Corazon palabas ng courtroom, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya sa akin. This is not over, Isabella. Hindi pa tayo tapos. Hindi ko siya sinagot. Tinalikuran ko ang kanyang puot. Humarap ako sa kinabukasan. Paglabas ko ng courtroom, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa. Sa hagdanan ng korte, naghihintay ang aking anak. Mommy! Sigaw ni Mateo. Tumakbo siya patungo sa akin. Sinalubong ko siya at niyakap ng mahigpit. Ibinaon ko ang aking mukha sa kanyang buhok. Nilanghap ang kanyang amoy. 3 taon. 3 taon ng pangungulila. At ngayon, sa wakas, nasa mga bisig ko na muli ang aking mundo. Sa isang sulok, nakatayo si Leandro. Tahimik na pinapanood kami. Ang luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang hari ay nawalan na ng korona. Ang CEO ay nawalan na ng imperyo. Ang natira na lamang ay isang lalaking nagsisisi, isang amang nawalan ng karapatan. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit ang paghilom ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang tagumpay ay may kakaibang lasa. Ito ay matamis. Oo, ngunit may kasama ring bahagyang pait ng mga alaalang hindi na mabubura. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Corazon at sa pagbagsak ng Belmonte Holdings ay naging laman ng lahat ng pahayagan. Ang publiko na dating humuhusga sa akin ay siya na ngayong kumakampi at naghahayag ng kanilang simpatya. Ngunit ang ingay ng mundo sa labas ay hindi ko na pinapansin. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang katahimikan sa loob ng aming bagong tahanan. Isang bahay na simple, ngunit puno ng tunog ng halakhak ng aking anak. Ang mga unang araw kasama si Mateo ay isang maselang sayaw ng pag-a-adjust. 3 taon ang nawala sa amin. May mga pagkakataong tila nahihiya siya sa akin. Isang resulta ng mga kasinungalingang isinubo sa kanya ni Corazon. Ngunit sa bawat gabi na binabasahan ko siya ng kwento, sa bawat umaga na ipinagluluto ko siya ng paborito niyang almusal, unti-unting bumabalik ang dating koneksyon. Ang mga pader na itinayo ng panahon at ng panlilinlang ay dahan-dahang gumuho. Isang hapon, habang naglalaro kami sa hardin, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. I missed you, Mommy, bulong niya. I missed you so much. Sa mga salitang iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo ay naglaho. Ito na ang aking tunay na tagumpay. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa aking anak. 1 linggo pagkatapos ng pagdinig, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Leandro. Nakatayo siya sa labas ng aming gate, hindi naglakas loob na pumasok. Ibang-iba na ang kanyang anyo. Wala na ang mamahaling suit at ang aroganteng tindig. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang buhok ay medyo magulo at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Pinapasok ko siya. Umupo kami sa sala. Ang distansya sa pagitan namin ay mas malawak pa kaysa sa pisikal na espasyo. Kumusta si Mateo? Iyon ang una niyang tanong.
Ang kanyang boses ay mahina at halos hindi marinig. "He's fine," sagot ko. "He's happy. He's healing." Isang mahabang katahimikan, walang salitang sapat para punan ang bigat ng aming nakaraan. "Isabela," simula niya ang pagbigkas sa dati kong pangalan ay tila isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Walang salitang makapagsasabi kung gaano ako nagsisisi. I was a fool. I was proud, arrogant, and I let my pride destroy everything I ever loved. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong wala akong karapatan. Hindi ko rin hinihiling na bumalik ka. Alam kong sinira ko na ang lahat. Nandito lang ako para magtanong ng isang bagay. Huminga siya ng malalim. "Please, let me be a father to Mateo. Kahit sa malayo lang, kahit anong kondisyon ang ibigay mo, I don't want him to grow up remembering me as a monster." Tinitigan ko siya. Ang galit na matagal kong kinimkim ay matagal nang napalitan ng pagod. At ngayon, ng isang kakaibang pakiramdam, isang uri ng awa. Hindi dahil sa kalagayan niya ngayon, kundi dahil sa taong pinili niyang maging. Ang lahat ng ito ay maiiwasan sana kung pinili lang niyang makinig, kung pinili lang niyang magtiwala. "Hindi ako ang dapat mong hinga ng permiso, Leandro," sabi ko. "Si Mateo, kapag handa na siyang makita ka, kapag handa ka nang maging isang ama na karapat-dapat para sa kanya, doon mo siya harapin. Prove it to him, not with words, but with actions. Ito ang huling paghuhukom, hindi mula sa korte, kundi mula sa akin. Ang aking hatol ay hindi paghihiganti, kundi responsibilidad." Tumango siya, tila naiintindihan ng bigat ng aking mga salita. "I will," sabi niya. "I will spend the rest of my life proving that I am worthy of being his father." Tumayo na siya para umalis. Bago siya makalabas ng pinto, muli siyang lumingon. "You've become so strong, Isabela. The woman I saw at the ball, the woman you are now, she's incredible." "Hindi ako nagbago, Leandro," sagot ko. "This woman was always here. You just never bothered to see her." Pagkasara ng pinto, napabuntong hininga ako. Isang mabigat na kabanata ng aking buhay ang tuluyan ng nagsara. Ang pagpapatawad ay isang mahabang proseso, marahil ay hindi na darating pa. Ngunit ang paglaya, iyon ay isang bagay na nararamdaman ko na. Malaya na ako sa galit, malaya na ako sa nakaraan. Ang kinabukasan ko ay narito, sa loob ng bahay na ito, kasama ang aking anak. At sa unang pagkakataon, ito ay isang kinabukasan na ako mismo ang susulat. Ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. May mga araw na madali, may mga araw na mahirap, may mga gabi kung saan ginigising pa rin ako ng mga anino na nakaraan. Ang lamig ng ulan, ang bigat ng pagsasara ng tarangkahan, ang sakit sa mga mata ni Mateo. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, ang mga anino ay unti-unting umiikli. Napapalitan ng liwanag ng kasalukuyan. Ang aking buhay ay umikot na sa dalawang bagay, ang aking anak at ang aking pundasyon. Si Mateo, na dati isang batang tahimik at malungkot, ay unti-unti nang bumabalik sa dati niyang sigla. Ang kanyang mga halakhak ay naging musika sa aming tahanan. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga araw sa eskwela, sa kanyang mga bagong kaibigan, sa kanyang mga pangarap na maging isang piloto balang araw. Sa bawat ngiti niya, isang piraso ng aking nasirang puso ang muling nabubuo. Ang Montoya Foundation naman ay lumago, nang higit pa sa aking inaasahan. Matapos malinis ang aking pangalan, ang suporta mula sa publiko ay bumuhos. Ang mga dating donor ay bumalik. At marami pang bago ang dumating. Ang mga bodega na dating simbolo ng panloloko ni Corazon ay naging sentro ng aming operasyon. Mga lugar kung saan ang mga lumang gamit ay binibigyan ng bagong buhay para sa mga batang nangangailangan. Ang sandata na ginamit laban sa akin
ay siya ko na ngayong ginagamit para gumawa ng kabutihan. Si Leandro, sa kabilang dako, ay nagsimulang tuparin ang kanyang pangako sa paraang tahimik at hindi nagpapakitang gilas. Nawala sa kanya ang Balmonte Holdings na napunta sa kamay ng mga bagong mamumuhunan. Mula sa pagiging isang makapangyarihang CEO, namuhay siya ng simple. Nabalitaan ko mula kay Rafael na nagtayo siya ng isang maliit na negosyo, malayo sa kinang ng corporate world. Hindi niya ako tinatawagan o ginugulo. Sa halip, sa bawat buwan, isang tseke ang dumarating sa opisina ng Montoya Foundation. Isang donasyon, walang pangalan, ngunit alam kong galing sa kanya. Ito ang kanyang paraan. Isang tahimik na pag-amin, isang tahimik na pagtulong. Sa kaarawan ni Mateo, nagpadala siya ng regalo. Isang magandang modelo ng eroplano na may kasamang isang maikling sulat. Para sa aking piloto, fly high, anak. Love, Papa. Ibinigay ko ito kay Mateo. Binasa niya ang sulat at sa unang pagkakataon, wala akong nakitang lungkot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay. Can I meet him someday, Mommy? Tanong niya. Tumingin ako sa aking anak, sa kanyang mga matang puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Tumango ako. Oo, anak, someday. Ang pagpapatawad ay hindi pa buo, ngunit ang pinto para dito ay hindi ko na isinara ng tuluyan. Hindi para kay Leandro, kundi para kay Mateo. Dahil ang bawat bata ay karapat-dapat magkaroon ng isang ama, lalo na ang isang amang nagsisikap na magbago. Isang hapon, habang pauwi kami ni Mateo mula sa eskwela, nakita namin ang isang pamilyar na anino na nakatayo sa di kalayuan. Sa kabilang kalsada, tahimik na pinapanood kami. Si Leandro. Hindi siya lumapit, hindi siya tumawag. Nandoon lang siya, pinapanood ang kanyang anak mula sa malayo. Isang tingin lang, at pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi ako nakaramdam ng galit, hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang naramdaman ko ay isang uri ng pagtanggap na ito na ang aming bagong realidad. Isang pamilyang nasira, ngunit unti-unting natututong buuin ang mga sarili sa magkahiwalay na paraan. Pagdating namin sa bahay, niyakap ako ni Mateo. I love you, Mommy. I love you more, anak. Sagot ko, hinahalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, sa yakap ng aking anak, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang bagong araw ay sumikat na. At sa liwanag nito, wala nang lugar para sa dilim ng kahapon. Lumipas ang 5 taon. Ang entablado ay maliwanag, ang palakpakan ay masigabo. Sa harap ng daan-daang tao, sa taunang pagtitipon ng Montoya Foundation, nakatayo ako, hindi bilang si Isabela na biktima, kundi bilang si Isabela na tagapagtatag, isang simbolo ng pagbangon para sa maraming kababaihan. Sa aking talumpati, ibinahagi ko hindi lamang ang mga tagumpay ng pundasyon, kundi pati na rin ang kwento ng kapangyarihan ng pagpapatawad. Hindi pagpapatawad sa iba, kundi pagpapatawad sa sarili. Ang pagpapatawad sa sarili dahil sa minsay naging mahina at ang pagbibigay sa sarili ng permiso na muling maging buo. Sa unang hanay ng mga upuan, isang binatilyo na ang taas ay malapit nang lumampas sa akin ang buong pagmamalaking nakatingin. Si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na dahil sa luha, kundi dahil sa paghanga. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Manang Elvira, ang tapat kong kasama na ngayon ay bahagi na ng aming pamilya. Pagkatapos ng programa, sa gitna ng pagbati at pagbati, isang pamilyar na lalaki ang mahinahong lumapit. Si Leandro. Ang mga guhit sa kanyang mukha ay mas lumalim, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng kapayapaan. Wala na ang bigat ng kasalanan na dati niyang pinapasan. Congratulations, Isabela. Bati niya. Isang ngangiti ng purong respeto ang nasa kanyang mga labi. You've built something amazing. We built this. Pagtatama ko,
tumango sa direksyon ni Mateo. Para sa kanya at sa mga batang katulad niya, nagtama ang aming mga mata. Walang kilig, walang pag-ibig. Ang mayroon na lamang ay isang malalim na pag-unawa, isang koneksyon na nabuo hindi mula sa pagmamahalan, kundi mula sa isang pinagdaanang trahedya na pareho naming nalampasan. Natutunan na naming maging magkaibigan, maging magulang sa aming anak, sa isang paraang sibilisado at puno ng respeto. Natutunan na ba naming magpatawad? Oo, hindi dahil sa nakalimutan na namin ang sakit, kundi dahil mas pinili naming yakapin ang kapayapaan para sa kinabukasan ni Mateo. Papa! Tawag ni Mateo, lumapit at yumakap sa kanyang ama. Ang yakap na yon, na minsay ipinagkait, ay ibinibigay na ngayon ng malaya at walang pag-aalinlangan. Pinatunayan ni Leandro ang kanyang sarili sa paglipas ng mga taon. Naging isa siyang amang laging nandyan, hindi man sa iisang bubong, ngunit laging naroon sa bawat mahalagang okasyon, sa bawat tagumpay at kabiguan ng kanyang anak. Tungkol naman kay Corazon, matagal na siyang nagbabayad sa kanyang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Ang balita tungkol sa kanya ay unti-unti nang nawala. Naging isang paalala na lamang na ang kasamaan, gaano man katalinong balutin, ay palaging may katapat na hustisya. Ang galit ko sa kanya ay matagal nang naglaho, napalitan ng isang uri ng habag para sa isang kaluluwang naligaw sa dilim ng inggit at kasakiman. Habang pinapanood kong nag-uusap ang mag-ama, lumapit sa akin si Rafael, ang aming pagkakaibigan na nagsimula sa isang utang na loob ay nanatiling matatag at propesyonal. Siya ang naging bato na aking sinandalan sa pinakamadilim na oras at ang aming ugnayan ay isang patunay na ang pinakadalisay na pagtulong ay hindi nangangailangan ng romantikong kapalit. Nang gabing iyon, pagkatapos ihatid si Mateo sa kanyang silid, tumayo ako sa aking balkonahe. Tinatanaw ang mga ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig, ngunit ang aking puso ay puno ng init. Payapa na ba ako? Oo, higit pa sa payapa, buo na ako. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakasabit sa pagmamahal ng isang lalaki o sa pag-apruba ng ibang tao. Ang aking kaligayahan ay nakatanim sa aking sariling lupa. Dinidiligan ng pagmamahal ko sa aking anak, sa aking trabaho, at higit sa lahat, sa aking sarili. Ang babaeng minsang pinaluhod ng ulan ay natutunan ng sumayaw sa gitna nito. At sa pagsikat ng bawat bagong araw, alam kong handa na akong harapin ang anumang unos, hindi dahil sa wala na akong takot, kundi dahil alam kong pagkatapos ng bawat bagyo, palaging may bahaghari. At ang bahagharing iyon, ako mismo ang gumuhit sa aking sariling langit.